Isang masayang umaga mga kalahi. Ngayong araw na to, pag-usapan natin ang pinakamayamang tao sa mundo as of January 1, 2024. Ang source natin, ang mga billionaires sa listahan ng Forbes. Nagkaroon ng magandang Disyembre ang kani-kanilang mga stock holdings. Simula noong January 1, 2024, 7 sa 10 nangungunang pinakamayamang tao sa mundo ang mas mayaman noong nakaraang buwan. Ang kanilang mga kayamanan ay sama-samang tumaas ng $30 billion noong Disyembre. Mas maliit na pagtaas noong Nobyembre 2023. Sinusubaybayan ng Forbes ang mga bilyonaryo sa mundo mula pa noong 1987. Sa unang bahagi ng taong ito, umabot sa 2,640 ng mga bilyonaryo sa buong mundo ang nasa listahan ng kanilang tinututukan sa buong taon. Ina-update ng Forbes ang kanilang mga yaman sa araw-araw. Maraming bilyonaryo ang nagtataglay ng malaking bahagi ng kanilang net worth sa stock ng kumpanyang kanilang itinatag o co-founded. Habang gumagalaw ang presyo ng stock na iyon, ang kanilang yaman o kapalaran ay gumagalaw kasama nito. Ang lahat ng yaman ng 10 pinakamayamang tao sa mundo ay pinagsama-sama ng Forbes at ito'y nagkakahalaga ng $1.47 trillion mula sa strike noong hating gabi ng January 1, 2024. Mula ito sa $1.44 trillion noong nakalipas na buwan. Ang dalawang pinakamalaking nakakuha ng pagtaas ng kanilang net worth ay ang nagtatag ng Facebook at CEO ng LVMH o Moet Hennessy Louis Vuitton. Bawat isa ay tumaas ng $9.4 billion kumpara noong December 1, 2023. Mapapawaw ka na lang kalahi. Biruin mo, bilyong-bilyong dolyar ang kinikita nila sa loob lamang ng isang buwan. Dahil ito sa pagtaas ng presyo ng shares ng kani-kanilang kumpanya. Bago tayo magpatuloy sa ating top 10, ini-invite ko kayo na mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga parating kong video. Number 10. Steve Ballmer, March 24, 1956. Si Ballmer ay kaklase ni Bill Gates sa Harvard University. Kinuha siya ni Bill Gates bilang employee number 30 sa Microsoft Corporation noong 1980. Dahil dito agad namang huminto si Ballmer sa kanyang Master of Business Administration o MBA program sa Stanford University. Makalipas ang 18 years na promote si Ballmer bilang president ng Microsoft noong 1998. Makalipas ang 2 taon, si Bill Gates ay bumaba sa pwesto. Dito pumalit si Ballmer bilang Chief Executive Officer o CEO noong January 13, year 2000 hanggang 2014. Siya rin ang may-ari ng Los Angeles Clippers ng National Basketball Association o NBA. Nabili niya ito sa halagang $2 billion. Pero ngayon, ayon sa Forbes, ang LA Clippers ay nagkakahalaga ng $4.65 billion. Mayroon din siyang investment company na Ballmer Group, isang kumpanya ng philanthropic o kawanggawa na investment at marami pang iba. Noong November 2023, ayon sa Bloomberg Billionaires Index, naging pang-anim siya sa pinakamayamang tao sa mundo. Ngunit bumagsak ang kanyang yaman ng tinatayang $600 million noong December 2023. Katumbas nito ng 1% na pagbaba ng presyo ng Microsoft shares. Sa edad na 67, ang kabuuang yaman ni Steve Ballmer ay $112.2 billion. Number 9. Sergey Brin, August 21, 1973. Si Sergey Brin lang naman ang president ng Google. Co-founded siya ng Google together with Larry Page noong 1998. Ito'y matapos nilang magkakilala sa Stanford University habang nag-aaral ng advanced degrees in computer science. Siya rin ang tumatayong president ng Alphabet Incorporated, parent company ng Google, hanggang nag-step down siya bilang president noong December 3, 2019. Gayunpaman, co-founders pa rin sila ni Brin at Page. May control pa rin sila sa shareholders at board members as of December 2023. Noong siya ay 6 years old, kasama niya ang kanyang pamilya na nagtungo sa Amerika mula Russia.
Sa ngayon, si Brin ang kinikilalang pinakamayamang immigrant ng Amerika. Sa edad na 50, ang kabuuang yaman ni Sergey Brin ay nagkakahalaga ng $112.4 billion. Number 8, Larry Page, March 26, 1973. Siya ang Chief Executive Officer o CEO ng Google mula 1997 hanggang August 2001. Co-founding ng Google kasama niya si Sergey Brin, isang Amerikanong negosyante, computer scientist, internet entrepreneur. Naging CEO rin siya ng Alphabet Incorporated na nilikha upang maihatid ang major advancement bilang parent company ng Google. Ito'y kanyang hinawakan hanggang December 4, 2019. Sari-saring parangal ang natanggap niya dito. Gayon din si Brin. Si Page ay founding investor din sa asteroid mining company na Planetary Resources. Ito ang kumpanya na nagmimina sa kalawakan na suportado ng tagapagtatag ng Google na si Larry Page at Brain T na si Brian Johnson. Gumawa sila ng isa pang hakbang sa paghahanap nitong aktwal na pagmimina ng mga mapagkukunan mula sa mga asteroid at iba pang mga planetary body. Matagumpay nila itong nailunsad ng kumpanya, ang Archive 6 CubeSat, na may hawak na teknolohiyang pang-eksperimentong idinisenyo upang makita ang mga mapagkukunan ng tubig sa kalawakan. Sa edad na 50 years old, ang kabuuang yaman ni Larry Page ay $117.2 billion. Number 7, Warren Buffett, August 30, 1930. Isang businessman, pilantropo, kilala bilang Oracle of Omaha, simply because nakatira siya sa Omaha, Nebraska, at kinikilala bilang the greatest investors of all time. Pinatatakbo niya ang investing conglomerate na Berkshire Hathaway na nagmamay-ari ng dose-dosenang kumpanya. Kabilang dito ang Geico Insurance Company, Apple, Bank of America, Coca-Cola Company, American Express Company, Chevron, Occidental Petroleum, Duracell Battery, at mga restaurant chain na Dairy Queen, at marami pang iba. Siya ay anak ng isang congressman. Una siyang bumili ng stock sa edad na 11 at unang nag-file ng buwis sa edad na 13. Nilikha niya ang Giving Pledge kasama sina Bill Gates noong 2010 na humihiling sa mga bilyonaryo na mamigay ng kanilang kayamanan sa mga grupo ng kawanggawa. Sa ngayon ay nagbigay siya ng hindi bababa sa $51 billion sa Berkshire Hathaway stocks, sa Gates Foundation at sa mga foundation ng kanyang mga anak. Dahil dito kinikilala siya bilang pinakamatulungin at mapagbigay na bilyonaryo sa planeta. Noong December 2023, bahagyang bumagsak ang kanyang yaman ng $700 million sa gitna ng bahagyang pagbaba ng presyo ng shares ng Berkshire Hathaway. Sa edad na 93, ang kabuuang yaman ni Warren Buffett ay $118.6 billion. Number 6, Bill Gates, October 28, 1955. Isang pilantropo, businessman. Isa sa pinakasikat na bilyonaryo sa mundo. Kahit mga bata, kilala siya bilang co-founding at CEO ng software firm Microsoft. Kasama niya sa nagtatag nito ang kanyang high school friend na si Paul Allen noong 1975. Na lumikha ng isa sa mga unang software program na nagagamit para sa bagong industriya ng personal computer. Si Bill Gates ay naging CEO ng kumpanya sa loob ng 25 years at nanatiling chairman hanggang 2014. Sa kalaunan, umalis siya sa board noong 2020. Ngunit nagkukonsulta pa rin siya sa mga team ng Microsoft. Bukod sa Microsoft, marami rin siyang iba pang mga negosyo at investment. Kabilang dito ang FedEx, Caterpillar Incorporated, Four Seasons Hotel and Resorts, Canadian National Railway, Waste Management, Cascade Investment, at iba pa. Mula noong 1987, si Gates ay kasama sa listahan ng Forbes ng mga bilyonaryo sa mundo mula 1995 hanggang 2017. Hinawakan niya ang titulong pinakamayamang tao sa mundo, maliban noong 2008
at mula 2010 hanggang 2013. Sa edad na 68, ang kabuuang yaman ni Bill Gates ay nagkakahalaga ng $119.6 billion. Number 5, Mark Zuckerberg, May 14, 1984. Alam kong kilala niyo siya, ang nagtatag ng Facebook. Siya rin ang nagtatag ng Meta Platforms bilang parent company ng Facebook. Naitatag ito ni Zuckerberg kasama ang kanyang mga roommates sa Harvard University na sina Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Markovitz, at Chris Hughes. Orihinal na inulunsad ni Zuckerberg ang Facebook sa mga piling campus lamang sa kolehiyo. Ang site ay mabilis na lumaganap at sa kalaunan ay lumampas sa mga kolehiyo at umabot sa 1 bilyong user noong 2012. At dito na rin ay sa publiko ni Zuckerberg ang kumpanya sa nasabing taon. Nitong 2023, umabot na sa 3.88 billion ang monthly users nito. Sa edad na 23, siya ang pinakabatang bilyonaryo sa mundo noong panahong iyon. Mula noon ay ginamit na niya ang kanyang mga pondo para mag-organisa ng maraming philanthropic o kawang gawa, kabilang ang pagtatag ng Chan Zuckerberg Initiative. Kabilang rin sa mga negosyo ni Zuckerberg ang Instagram, WhatsApp, Beluga, LiveRail, Onabo, Atlas Solutions, Messenger, Nobi, Threads, at iba pa. Sa edad na 39, ang kabuuang yaman ni Mark Zuckerberg ay $125.3 billion. Number 4, Larry Ellison, August 17, 1944. Isang Amerikanong negosyante, siya ang co-founded at CEO ng software company Oracle Corporation mula 1977 hanggang 2014 at ngayon ay Chief Technology Office at Executive Chairman. Sa paglipas ng panahon, gumawa ang Oracle ng isang serye ng pagbili, kabilang sa pagbili ang Sun Microsystem noong 2010 sa halagang $7.4 billion. Siya rin ang nagmamayari ng pang-anim sa pinakamalaking isla sa Hawaii. Marami ring kumpanya at investments si Ellison. Ilan dito ay ang Tesla, NetSuite, Knowledge Universe, Sensei AG, Real Estate Holdings, at marami pang iba. Noong June 2023, pumangatlo si Ellison bilang pinakamayamang tao sa mundo, kasunod ng pagtaas ng presyo ng bahagi ng Oracle. Ngunit bumaba ito at bumalik sa ika-4 na pwesto. Sa edad na 79, ang kabuuang yaman ni Larry Ellison ay nagkakahalaga ng $135.3 billion. Number 3, Jeff Bezos, January 12, 1964. Si Jeff Bezos ang tagapagtatag, Executive Chairman at dating Presidente at CEO ng Amazon, ang pinakamalaking kumpanya ng e-commerce at cloud computing sa mundo. Nagsimula ang kumpanya bilang isang online bookstore at mula noon lumawak ito sa iba't ibang mga produkto at serbisyo ng e-commerce. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa internet ayon sa kung magkano ang kinikita. Nagtatag din si Bezos ng aerospace manufacture at suborbital spaceflight services company na Blue Origin noong year 2000. Nabili rin niya ang pangunahing pahayagan sa Amerika na The Washington Post noong 2013 sa halagang $250 million. Siya rin ang namamahala ng maraming iba pang investments sa pamamagitan ng kanyang venture capital firm. Kabilang dito ang Bezos Expedition, Whole Foods, Twitch, Airbnb, Zappos, at marami pang iba. Sa edad na 59, ang kabuuang yaman ni Jeff Bezos ay nagkakahalaga ng $168.4 billion. Number 2, Bernard Arnault,
March 5, 1949. Isang French businessman, investor, at art collector. Siya ang founder, chairman at CEO ng LVMH o Moet Hennessy Louis Vuitton. Isa sa sikat at pinakamalaking luxury goods company sa mundo na may 70 fashion and cosmetic brands. Kabilang dito ang Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany and Company, at marami pang iba. Kabilang sa mga produkto nila ang wines and spirits, perfumes, cosmetics, fashion and leather goods, watches, jewelries, at mga selective retailing. Kung kaya't siya ang tinaguriang The Luxury King. Pinangunahan ni Arnault ang kumpanya sa pamamagitan ng isang ambisyosong plano sa pagpapaunlad at ginawa itong isa sa pinakamalaking luxury group sa mundo, kasama ang Swiss luxury giant na si Richemont and French-based na si Kering. At napakaraming kumpanya pa ang nabili ni Arnault tulad ng Celine, Berluti, at Kenzo, La Tribune, Thomas Pink, Les Echos, Louis, Marc Jacobs, at Sephora, Emilio Pucci, Fendi, at sa Maritain. Si Arnault ang pinakamayamang tao sa mundo ayon sa karamihan noong unang kalahati ng taong 2023. Napunta siya sa number 2 ngayong January 1, 2024. At sa edad na 74, ang kabuuang yaman ni Bernard Arnault ay $200.7 billion. As of January 1, 2024, ang ating number 1 na pinakamayamang tao sa mundo ay si Elon Musk. June 28, 1971. Si Elon Musk ang CEO ng electric car company na Tesla, rocket firm na SpaceX, at social media company na X na dating kilala bilang Twitter. Itinatag ni Musk ang ilang kumpanya pamilyar sa karamihan ng mga tao gaya ng SpaceX upang mabawasan ang gastos sa paggalugad sa kalawakan. Nilikha ni Musk ang SpaceX noong 2002. Ang SpaceX ay nagdidisenyo, gumagawa at naglulunsad ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid. Mula nang itatag ito, ang SpaceX ay naglunsad ng 246 na rocket at spacecraft. 207 sa mga ito ay matagumpay na nakarating. Ang pinakahuling misyon nito noong July 5 na tinawag na Starlink mission. Nakita nito ang Falcon 9 na naglunsad ng 54 na Starlink satellite sa low Earth orbit mula sa Space Launch Complex 40. Ang SpaceX ay ang tanging pribadong kumpanya na nagbabalik ng isang spacecraft mula sa low Earth orbit at nagdadala ng mga tao papunta at mula sa International Space Station. Ang kumpanya ay naniniwala sa kapangyarihan na magamit muli ang rocket. Ito ay tinatawag na reflown. Ang kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit $100 billion ay isa sa pinakamalaking pribadong kumpanya sa mundo. Tesla. Ang kumpanyang Tesla ay isang American electronic car company na may malinis na enerhiya. Ang Tesla ang naging front page sa mga balita mula nang itatag ito noong July 1, 2003 sa San Carlos, California, USA. Salamat sa pagsulong nito sa industriya ng automotive at sa mga pagsisikap nito sa malinis na enerhiya. X, dating kilala bilang Twitter. Ang pagbili ng Twitter na kilala ngayon bilang X. Noong January 2022, nagsimulang bumili si Musk ng mga shares ng American social media site bago naging pinakamalaking shareholder nito noong April. Nang mag-alok si Musk na bilhin ng kumpanya, ang board of directors ng Twitter ay nagkaisang tinanggap ang alok na $44 billion. Opisyal na pumalit si Musk bilang may-ari at CEO ng kumpanya noong October 27, 2022 at ginawang pribado ang Twitter. Noong July 2023, binago ni Musk ang Twitter at pinangalanan itong X. The Boring Company. Itinatag ni Musk ang American construction company na Boring Company
noong 2016. Ang mga proyekto nito ay pangunahing idinisenyo para sa mga intracity transit system upang malutas ang mga hamon sa trapiko at paganahin ang point-to-point transportation. Kabilang rin sa maraming negosyo at investments ay ang Neuralink Corporation, xAI, Zip2, OpenAI, SolarCity, PayPal, at iba pa. Sa edad na 52, ang kabuuang yaman ni Elon Musk ay nagkakahalaga ng $251.3 billion.